palakpak po para sa Diyos na buhay. Hallelujah! Mahina pa yata! Let's say, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! At maraming salamat po sa ating mga kapatiran mula sa Christian minstrels and artists for leading us into a powerful time of praise and worship. Your dedication has truly brought us closer to God's presence this morning. Ayan, makakaupo muna po tayo for the next part of our program or anniversary. Our founding fathers demonstrated an extraordinary passion for the lost with a heart for the community and unwavering commitment for leadership. Their sacrifices laid a strong foundation for our growth and success. Kaya po tayo nandito. Amen? Their dedication to serving others and their visionary leadership continue to inspire you and me and guiding us in our mission and our vision. Ika nga, nandito tayo ngayon dahil sa kanilang dedikasyon at pagsusumikap at naniniwala kong nararapat lamang na alalahanin natin Amen. sila ngayong araw. Nawa, ang kanilang naging buhay nung naririto pa sila sa lupa ay magsilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin upang maglingkod ng buong puso sa Diyos at sa kapwa, mamuno ng may kahusayan at mamuhay ng may kabanalan. Let's watch this short AVP about our founding fathers. Don't you say, there are still 4 more months, and then comes the harvest? Listen to what I'm telling you. Open your eyes and look at the fields, because they are ready for harvest. John 4, verse 35. Thus were the words implanted in the heart of Brother Benjamin B. Baluyot, the founder of Jesus is Alive community, whose heart was burning with passion for the lost. One day, in July 1975, the very first fruits of our church were listening to someone singing that the King is coming, and God's presence powerfully filled the atmosphere. However, just a little while later was violence. One lady was suddenly possessed by an evil spirit. She disrupted the gathering with groaning and shouting, and there was fear in the place. Brother Benjamin C.U. Jr., the co-founder and missionary of Jesus is Alive community, came right into action and immediately casted out the disturbing spirits in the mighty name of Jesus Christ. Thus, the hand of the Lord came victoriously, and our sister in Christ was delivered. This event marked the beginning of a life of worship among the converts, the beginning of their heart's commitment in serving our one true Lord and Savior, Jesus Christ. By this miracle, more and more believers came, and together, Benjamin Baluyot and Benjamin Yu Jr. teamed up to feed the longing hearts of the people, everyone who were in awe of God's miracle and was hungry for more of His words. During one of their prayer meetings on November 1976, God gave word through Revelations 1 verse 8, saying, I am he that liveth, and was dead, and behold, I am alive forevermore. Thus, our God the Father gave us a blessed identity, and since then, we have been christened and wonderfully named as Jesus is Alive Community. Amen. Sige po, pwede tayong pumalakpak. We are indeed grateful for the lives of our Lolo Ben Baluyot and Tatay Ben Yu. Sino po ba dito yung nandito noong 1975? Hallelujah! Ayan, glory to God. Praise the Lord! It is good to know that we have been led by our fathers who exemplified integrity, vision, and empathy in their lives. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pakikinig sa mensaheng ibibigay ng isa sa ating mga pinuno. Isang kagalakan na tawagin at ipakilala ang isang pinuno na tunay na nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Ang kanyang karunungan at dedikasyon ay naging isang tanglaw para sa ating lahat at alam kong lahat tayo ay lubos na pinagpala ng kanyang buhay. Brothers and sisters in Christ,
Join me in welcoming our President and Senior Pastor of the Jesus is Alive community, none other than our dearest Nanay Emmy C. Head. Tayo po tayo. Let us all stand and give honor to our Senior Pastor. A blessed 49 years anniversary na natin, ano? Purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya. Salamat po. Salamat sa katapatan. Salamat sa kabutihan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Thank you, Father. We give you all the thanks, the glory, and the praise. In Jesus' name, Amen. Makakaupo na po tayo. Natutuwa po ako kasi hindi ko malagyan ng title ang mensahe. Kaya ang mensahe po, ang title lang, Anniversary Message. Kasi po ang anniversary message natin, kailangan kong hatiin sa 3 bahagi. May mga bahagi po ako na mula pa ng GLM, Global Leaders Meeting, kailangan ko nang sabihin, pati sa Workers' Convention. Ito po yun. Siyempre, natutuwa po ako yung ABP natin, recounted beautifully yung ating history, pero gusto ko pa rin pong i-share in the way that the Lord gave it to me. Amen po? Ang verse po nating una ay ang katotohanan ng verse na ito. Sabi sa Acts 15:18 ay ano? Known to God from eternity are all His works. Nag-agree po tayo? Dati nang alam ng Lord, dati nang nakita ng Lord, dati na siyang nauna na ano? Lahat ng naganap na, kasalukuyang magaganap at magaganap pa, ano? Alam na ng Lord. So ano po ang katotohanan? Gusto po nating makita ang katotohanan na ano? Ang Lord may plano para sa atin individually. Amen? Amen po ba? O hindi ako lang mag-isa magtatrabaho dito, ha? Lahat tayo, we will participate. Ang Lord po natin, may natapos na plano for us individually, may natapos din siyang plano for us as JIA Global Community. Amen po? Siya po ang ating Alpha and Omega. Siya ang Diyos ng beginning at ng end and everything that happens in between. Nasa in-between po tayo ngayon, pero nananatili po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen po. Ang una pong pinili ng Panginoon, in everything that God would do, ang una niyang pinipili, ang mga leaders. So, pinili po ng Panginoon yung 2 tatay Ben natin. When I met them, this is the way they look. No? Kilala natin si Kuya Ben Baluyot. Siya po ay professor namin sa PUP. May kahigpitan, pero nung na-born again at na-spirit-filled, naging very silo siya. Last 5 to 10 minutes, pinag-i-stay niya kami to share the word. Pagkatapos, bago mag-exam, ay nagkaroon kami ng kauna-unahan naming Bible study. Doon nga nakita natin yung demon possession. Noon dumating sa istorya, yung pangalawa nating tatay. Mapalad po tayo, 2 Bens ang ating tatay. Si Attorney Ben Baluyot at saka si Kuya Ben Yu. Sino po yung inabot silang dalawa? Taas nga ang kamay. Hallelujah. Praise the Lord. So, doon po nagsimula, nung napalaya, na-cast away yung demons, nag-preach po uli si Kuya Ben Yu sa amin. And yung 70 CPA reviewees na yon ay muling tumanggap sa Panginoon. Kasi nakita po namin, totoong may 2 puwersa at piliin mo na ang Diyos. Hindi ka pwedeng nasa gitna. You have to make your choice. So, pangalawa pong ginawa ng Lord, kasi nagre-recall po tayo ng goodness ng Lord sa atin. This is our thanksgiving. Amen? Nakita po natin na siguro wala pa pong 1 taon, wala tayong sariling lugar, inampun tayo ng Chi Alpha Student Center, the rest of the trainings and evangelism, ginagawa natin sa Luneta.
Ano po ang binigay na una ng Panginoon? Pangalan. Jesus is a live community based po sa Revelations 1:18 that I am who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Alam po natin, si Jesus ay buhay sa JIA. Amen? Amen. And mananatili po siyang buhay. At ang binigay po ng vision ng Lord sa atin, John 15:16, hindi tayo ang pumili sa atin, siya ang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Kanya, siya ang pumili sa atin para ano? That we may go, bear fruit, and fruit that remains. Pinaikli po natin yan, kaya ang lumalabas lang na nakikita ninyo, chosen and appointed to go, and bear fruit that remains. So, ano po ang ginawa natin doon sa John 15:16? Lahat po ng converts ng JIA at that time, itinakbo ang John 15:16. In-embrace ang John 15:16. Kahit saan yan. Eskwela man yan, eskwela, opisina, community. Makikita niyo po, lahat may mga ministry. You don't have to be full-time, neither do you have to be a leader para magawa ang John 15:16. Amen po ba? Kaninong trabaho ang John 15:16? Sa ating lahat. Hindi na kayo nag-aamin sa akin, ha? Tapos po, ang ginawa ng Lord, binigyan niya tayo ng cell group system. Nakapanaginip po si Kuya Ben Baluyot. Nasa nursery sila ng mga bata. Silang dalawa ni Kuya Ben Yu. Tapos, kung sino yung umiiyak na bata, tumatakbo sila doon para bigyan ng dede. Sabi ng Lord sa kanila, if you will not change something, ganyan ang magiging takbo nyo. Lumalaki, dumadami, pero mananatili silang mga bata na pag-iiyak, susubuan nyo ng dede. So ano po ang nangyari? Nung nag-prayer meeting at that particular time, wala na lang po kami makitang litrato. There was 4 islands that the Lord showed. 4 na isla, may 2 bandera sa bawat isa. So yun po ang simula ng original na 4 cells ng JIA na may tagdadalawang leader, isang babae at isang lalaki. Naging leader po ako sa cell 1 kasama si Kuya Resty. Pwede ko po pong makita. At ano po ang nangyari? Yung mother cell yaan, pero parang pamilya po, nagkakaroon sila ng mga anak. Kasi panay po ang sabi ng mga tatay natin, mga anak kayo, magkaroon kayo ng converts. Sabi namin, wala po kami ituturo. Alam niyo, sabi lang lagi ni Kuya Ben, yung tinuro ko, ituro nyo. Yung tinuro ko, ituro nyo. So nagkakaroon ng anak, nagkakaroon ng apo, nagkakaroon ng apo sa tuhod, apo sa talampakan, hanggang lumaki tayo ng katulad niyan. Pwede po malaman, sino yung galing sa cell 1 dito? Mula sa daray, tayo nga kayo sandali. Yan ang mga bunga ng cell 1. Po? Bunga po ng cell 2. Pwede pong malaman yung mga bunga ng cell 2. Amen. Bunga ng cell 3. Bunga ng cell 4. Hallelujah. Nagdagdag po kami later on ng cell 5 kasi dumadami ang may asawa. Bunga ng cell 5. Amen. Alam niyo po, of course, alam natin, biblically matatagpuan natin yan sa panahon na si Jethro, sinabihan si Moses, magkaroon ka ng leaders ng 10, ng 50, ng 100, 1,000, hindi mo kakayaning mag-isa. Alam niyo po, ang cell group, napakagandang regalo ng Panginoon sa atin. That is primarily our strategy for taking care of the disciples and also for evangelism, actually. So, palagan po natin yan. Amen? Sino po yun dito yung wala pa sa cell? Taas nga kamay. Ayaw magtaas ng kamay, no? Kung wala ka pa sa cell, maging miyembro ka ng cell. Amen po ba? Susunod po, ang binigay ng Lord sa atin, the School of Workers. 1, 2, 3 po yan. Binigay po yan ng Lord sa atin. Basically, yung studies po nanggaling kay Kuya Ben Baluyot, pero yung the way to put it in the books, i-improve ng i-improve, at kung ano-ano pang development, si Kuya Ben Yu po ang the man behind that, with the rest of the
elders at mga teachers. Gaano po kaganda ang School of Workers? Gusto ko lang pong makita nyo, napakagandang regalo ng Diyos yan sa atin. Huwag po nating sabihin, alam na alam ko na yan, ilang beses ko nang inulit yan. Kasi alam niyo po, through the School of Workers, diyan po nangyayari yung, ang isang tao kahit hindi pa Kristiyano, nasisave. Tapos nagiging worker. Pagkatapos niyang maging worker, nai-strengthen siya. Pagkatapos niyang ma-strengthen, ano na nangyayari sa kanya? Siya po ay nagiging talagang very strong that kahit anong persecution ang dumating, kaya niyang manugumpay sa persecution na yon. So, mabuti ba ang Diyos? Hindi man po tayo nag-Bible school nung araw, alam niyo po, ginamit ng Lord yan sa atin to raise us up. At ginagamit na patuloy yan ng Panginoon. And together with the School of Workers, nagkaroon tayo ng mga roadmaps. Medyo kakaiba lang ng konti ang presentation nito. Pero gusto ko pong makita nyo, ano ang ibig sabihin? Kung bago ka po sa JIA, hindi ka mananatiling miyembro lamang. Ikaw po, sumunod ka lang sa roadmap, meron ka pong pupuntahan, meron kang laging what's next, meron kang laging next step. So, ibig sabihin, kahit nasang estado ka, alamin mo dapat paano ka aandar, para makarating ka dun sa desired na position. Nagkakaintindihan po tayo. Available po ito. Walang excuse ang sino man na manatili sa kinalalagyan nila nang hindi umaalis doon. Amen? May catch po dito Kasi minsan, meron tayo dyan, bago ka pa makapag-minister, dapat tapos ka ng module 1. Tapos pasok sila sa ministry. Minsan po ginaganahan sa ministry, hindi na nagpapatuloy. Kailangan po nating makita, tapusin niyo po yung hanggang 3. Amen? Pagka hindi po kayo nagtutuloy, pwede kayong hindi na patayuin. Susunod na regalo, though much later ito, the framework. Much later lang na-organize. But gusto po naming makita ninyo, ang framework na ito, galing sa Diyos, binigay doon sa dalawa nating founding fathers, doon na-concretize na lang natin ang presentation sa later years na. Ano po ang ibig sabihin ng isang framework? That is the way the Lord wanted JIA to be nung ibinigay yan doon sa dalawang tatay natin. So the vision is there, the mission is there, at ano po yung mga poste? Those are the pillars. That is the way we should operate and go. At ang pinakamagandang parte, the base. And the base is the what? The values. Yung values pong ito yung mahalaga sa atin, pare-pareho. Pare-pareho tayo, sa atin yun ang mahalaga. At dahil pare-pareho tayo na yun ang mahalaga, we live by that. We are known by that. Pag taga-Gia ka, dapat ganyan ka. Amen po ba? Ang gusto kong tingnan nyo lagi dyan, yung unang-una, intimacy with God. Yan po ang pinakamahalaga sa ating lahat. Amen po ba? So talaga pong, kahit po nung nagtuturo kami sa TMA, alam niyo po, ang pinagpapasalamat ng marami sa amin, natuto silang mag-quiet time. Hindi po lahat ng Kristiyano nagko-quiet time. Pero napaka-importante po ba nun sa atin? Amen. So kailangan po, yung mga behavioral indicators, idinagdag na po natin yan sa CLC. Bago kayo pumirma, na gusto nyo maging miyembro ng JIA, meron po dong behavioral indicators by which you could see kung paano yung values na yan magiging totoo sa buhay mo. How can you live out the values you cannot see para makita na magmamanifest sa buhay natin? So, papansinin ba natin? Pansinin po natin. So, after we have done a short review ng mga blessings ng Lord sa atin, tingnan natin sandali din ang mga journeys natin. 1975 to 2010, first journey, formation, expansion. 2011 to 2020, second journey, clues. No? We consolidate, we leveled up, we united, we expand, may succession tayo. Gusto ko lang pong ipaalala na pag nagre-review tayo ng journeys, ito po ay tuloy-tuloy. Kahit tapos na po yung panahon na yan, ginagawa pa rin po natin yan. Hindi lang nga sila ang emphasis na natin. Ang second journey po natin, ang battle cry natin, we leap. No? So, we win souls and make disciples. I think we will forever do this, no? Ay, hindi naman. Pagdating sa langit, wala na nito.
We educate members how to live out core values. We level up equipping and empowering of pool of band servants. Gusto ko pong pansinin nyo, pinapalawak natin ang pool ng band servants. Kung kayo po ay miyembro ng core, sino po ang miyembro ng core? Core member kayo. Taas nga ang kamay. Core members. Huy, magtaas naman kayo ng kamay. Core members kayo ng probinsya nyo, kayo po ay parte ng leadership. Huwag nyo pong isipin na hindi. Kasi talaga po kayo ay importanteng kaparte. At gusto ng Lord talagang ma-empower kayo ng gusto. Tapos nag-i-establish tayo ng witness churches in regions where there is no JIA. Alam natin na nirebuke tayo doon, ano? Hindi lang yung where no JIA ang habol natin ngayon, kundi kung talagang wala pang church sa lugar na yon. And then adapt and implement the contextualized framework and pursue the third journey. Ano ang third journey? Threefold din po yan. Ginawa natin 2021, 2022, empowering the churches. Ang takbo ng Workers' Convention natin, yung takbo ng Book of Nehemiah. 2022 to 2023, occupying the 7 mountains of society. And now, 2023, 2024 and beyond, reaching the nations. So, overspeeding ba? Sige. So, alam na natin ngayon. The history of blessings and the journeys. Pumunta tayo ngayon sa status report, update reports. Where are we now? Nasaan ba tayo ngayon? Comparative, hindi ko na po inilagay yung iba, pero ito yung pinaka-importanting malaman nyo. Si Kuya Ben, laging dyan siya excited para makita kung ano ang estado natin. Ito po'y galing sa mga monitoring sheets that we are requesting that you do. Kapag ikaw ay isang simbahan, isa kang extension, kailangan po tayong mag-submit ng monitoring sheets. Amen po ba? Pangako natin yan, ha? Ano po nakita natin dito? Comparing 2022, which is the time still of the pandemic, nung nakalaya na po tayo sa pandemic, papuntang 2023, ang churches po natin from 252, nag-increase ng 261, nagkaroon po tayo ng 9 na increase. Hindi po tayo huminto as JIA. Nadagdagan pa tayo. Amen po? Though in reality po, alam nyo, kung nag-submit lang lahat, di hamak pong mas malaki ang figures natin dito. By 30 plus, meron po akong siguradong nadagdagan sila Hindi lang po sila nag-submit. So next year, magsasubmit na tayo. Ano po? Tapos, ang uma-attend sa Sunday service natin, nag-increase by 6,248, which is 27%. Mabuti ba ang Diyos? Mabuti po ang Diyos. That is both online and on-site. Ang bumaba po sa atin, children's church attendees, nag-decrease po ng 221.4%. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin yan, it indicates to us, bigyan natin ng pansin ang pag-minister natin sa kabataan. In reality, importante po yan. Kaya nga po sa August 15, meron kayong isang Zoom meeting na pwede nyo attendan, natuturuan kayo kung paano na mag-improve doon with the materials. Tatanungin nyo po yung mga leaders nyo, yung hub, regional, tsaka yung mga pastors that joined us sa CB. Tapos po, yung cell group involvement ay nag-increase by 117, 9%. Mabuti ba ang Diyos? Amen. So yung nadagdag po ay 6,248. Ang nag-cell group pa lang, 1,117. Ano po ang ibig sabihin? May gagawin pa ba tayo para yung 6,248 lahat talaga pumasok sa cell group involvement? Amen. May gagawin po tayo. So, I wanted you to see yung pong monitoring sheets are malaki ang tulong para malaman nyo not only your status, kundi para malaman nyo ano ang pwede nyong gawin, ano ang dapat nyong i-improve. Amen po ba? Eto, hindi nyo pa ito nakita. Salamat po sa mga gumawa at salamat sa lahat na nag-submit. Ito po ang kalagayan natin in terms of provinces of the Philippines. No? Sa mga probinsya po natin, dito sa Pilipinas, hindi nga lang natin syempre masunod ng mahigpit yung mga
Philippine territory talaga na pagsisegregate ng mga regions, no? Pero lahat po ng naka-green, yan ang may JIA na. Hallelujah! Amen po. Alam nyo, kung nasa ang probinsya at capital na tayo, ilan? 64. We are in 53 provinces at sa NCR po, we are in 11 capitals. Mabuti ba ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Ilan na lang ang pagtutulong-tulungan natin? 28. Ang dami natin. Kayang-kaya ba? Kayang-kaya. Nung tinuruan po tayo nung taga-OM, ang talagang hindi naaabot yung mga Muslim areas also. 14 of them. Kasama po yan dun sa 28. Pero ibig sabihin, mapagpaplanuhan ba yan? Mapagpaplanuhan natin yan. Amen po? Mabuti ang Diyos sa atin. So where are we heading? Nung last year po, ang naging challenge ni Kuya Tony ay tinatawag natin ngayon, 50 on the 50th. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng at least 50 bagong simbahan bago tayo mag-50th anniversary ng 2025. Plus, makapag-open tayo ng isang JIA church sa bawat continent na wala pa po tayo. Pag tiningnan nyo yun, makikita nyo kung nasaan na tayo, no? Internationally. Makikita nyo po na meron tayo sa Thailand, meron tayo, yung po sa Thailand, sa Middle East, yung Dubai, at saka Qatar, KSA, at saka Bahrain. Opo, Bahrain. Pagkatapos, meron din sa Africa, no? Tanzania, Nigeria, at saka yung isa pa. Tapos, of course, may Canada at saka USA. Ano pa po ang aabutin? May aabutin pa tayong Australia at saka New Zealand dyan sa baba. May aabutin pa tayong, though ando na si Ate Ping sa Europe, pero gusto natin talagang magluma sa church. Amen po? Tapos, South America at saka Antarctica. So, may gagawin pa ba tayo? May gagawin pa po tayo. But ano ang status report natin tungkol doon sa hinamon na yan? Diyan sa hamon na yan, nung last September, nagkaroon po ng Leadership Summit. Yung mga umattend, medyo taga-Pilipinas lang po lahat yon. Ang lahat ng regions ng Philippines, 89, hindi lang 50 ang kinumit nila. Ang international, 7. So a total of 96 churches were committed to us that particular time. No? Mabuti ang Diyos. Lumampas na tayo dun sa 50. Tapos, ito na po ang lagay natin ngayon. Yan. Yang 89 plus 7, naging 96. Alam nyo, nung nag-report sila, nung nag-GLM po kami, nung June 30, ang nagbukas na sa Pilipinas, 24. Ang nagbukas sa international, 4, 28. So, ano po ang ibig sabihin? 29% completed. Pero ang natutuwa po kami habang nagre-report sila, yung 96 na yan, nadagdagan pa uli ng 5. Sabi nila, madadagdagan yung aming ikukumit. So ano pong ibig sabihin? May ginagawa ba ang Diyos? May ginagawa po ang Diyos sa kalagitnaan natin. Now, ano ang gagawin natin pagkatapos ng mga lessons na ito? What is next for JIA? Nagpapasalamat po ako kay Kuya Kim at kay Kuya Kim. Kay Kuya Mike at Ate Kim. Ginawa po nilang pare-parehong ang simula nitong 7 what's next na gagawin natin. So, ang tatawag natin dyan, what's next? 7 I's. No? It's the same thing, pero tiniyak nila na magsisimula sa letter I. Una, innovate church planting strategies for intentional 50 on the 50th challenge and planting a church in every continent. So, magiging intentional po. Ibig sabihin, ipagpe-pray, pagpaplanuhan, pagtutulong-tulungan. Amen po. Para lahat, yung nakita nilang ikukomit nila ay mangyari. At ang isa nga po sa gagawin doon, yung ating proyekto na ginagawa na imbis na kung saan-saan po tayo pumupunta pagka may long vacation at kapag ka merong piso pamasahe, tingnan natin ang misyon. Tumulong tayo dun sa mga nagtatayo. Amen po? Pangalawa, i-institutionalize natin
ang mission committee, local and international. Kasi kailangan pong may mahala niyan eh. Ang local po, pamamahalaan ni Ate Bolet Iscolano. At ang international po, pamamahalaan ni Kuya Mark Vehiga. Alam niyo po, natawa kami. Kasi sabi namin, Lord, it would require a lot of money. Totoo yun. Di po ba? Pero doon po kasi sa Workers' Convention, tinuruan kami, hindi lang to reach the unreached eh. Tinuruan ng generosity. Alam niyo po, nung hinamon, kasi tatlong pwede mong gawin. Kaya kakasali dito eh. Lahat tayo kasama in reaching the unreached. Kasi tatlong pwede mong gawin. You could pray, you could give, or you could go. Hinamon po, magbigay tayo for descending. Kasi hindi lahat makakapunta eh. Alam niyo po, nung nagbigay ang lahat, o ano yun biglaan yun. Alam niyo pong umabot ng 100,000 ang na-raise up. Purihin po ang Panginoon. So, ibig sabihin, yung committee na yan ng misyon, may pagsisimulan sila. So, yung mga nagbigay po, may ipapadala tayo. Amen po. Pangatlo, intensify. Ano yung intensify? Equipping through SO and leadership development. Maganda po ang SO, sabi nga natin. Pero may igaganda pa ba? May improve pa ba? Amen. So yun po ang gagawin natin. At hindi lang po yung materials ang titingnan para i-improve, yung training din po ng teachers. Titingnan po natin, kasi madalas yung material okay, yung pagtuturo ng teacher ang kailangang i-improve. So kailangan po nating dagdagan yung mga yan. And even the topics after, especially especially the topics about doctrines. Kasi wala po tayong gano'n na alam natin yung doctrines by our own study, pero yung doctrinal stance natin, talaga pong wanting yan. Bakit po natin kailangan gawin? Nagkalat ba ang maling katuruan? Especially in the last days. Dadami po yan. At ang pang-protect natin sa ating mga sarili at sa ating simbahan is the truth of the word of the Lord. So, 4, increase involvement in the 7 mountains of the society in the context of the local church. Maganda po yung takbo ng education ministry natin, i-avail po natin yan. Kung marami din lang tayong teachers, katulad po ng ginagawa sa home base po, there was a time na talaga ang hamon ng aming pastor, tuwing dadaan kayo sa isang simbahan, pag-pray nyo. At sinagot po ng Lord yun. Yung mga tao doon sa mga eskwela, pagdadaan kayo sa isang eskwela, ipag-pray nyo. At sinagot po yun ng Lord kasi may mga eskwelang nag-request sa amin na magturo sa kanila. Mga 3 ata or so. At alam niyo po, maganda ang resulta. So ano po ang ibig nating sabihin? Kahit po sa area ng politika, hindi naman po ibig sabihin na kayo lahat ay magkandidato. Pero ang ibig nating sabihin, kayo po maging involved sa inyong mga communities. Makita po ng mga LGUs nyo, local government unit officials nyo, may concern kayo sa community. Pagka yun po ginawa natin, anong gagawin nila para sa atin? Bubuksan nila ang mga eskwela para sa atin. Bubuksan nila ang mga pulis para sa atin. Bubuksan po, doon po sa Bureau of Prison, andun po yung ating mga kapatid from Alabang. Kasi po, at nakita ko po yung mga report na ang dami sa mga kapulisan ang namiministeran dahil doon. So, ang panglima po na gagawin natin, i-improve natin ang engagement with the body of Christ. Naging maingat ba tayo? Naging maingat po tayo. Pero sinasabi ng Lord, i-improve natin yan. Bakit? Kailangan natin ang revelation din ng Lord mula sa kanila, basta sinasala natin sa truth, at kailangan din nila tayo. Amen po ba? Yung regalo po sa atin ng Lord na kailangan po yan. Instill, yung pang-anim, instill a culture of succession. Ano po ibig sabihin? Pag ikaw po, may pwesto, dapat alam mo, ang isa sa una mong ginagawa, maghanap ka na ng makakapalit mo. Ano po ibig sabihin? Alam mo na you will not stay there, but you are finding somebody who can take your place, who will do a better job than you do. At yung culture na yan ng succession, pwede ba, wag po nating takutin yung mga palabas. I-assure po natin sila, you will have the respect
No? You will have, hindi ka naman isasantabi, hindi ka naman iitsapwera. So, nagkakaintindihan po tayo na bagamat tayong lahat nalungkot nung namatay si Kuya Ben, pero alam nyo, napakalaking kagaangan na nakapag-succession tayo na ng 1 taon bago nangyari yon. Kasi kung nangyari yon, nang wala pa tayong succession, matagal ang proseso at posibleng maging mahirap. Amen po ba? Panghuli, involve and prepare for the coming GIA Communities Jubilee 2025. Amen po. Pagka nagjo-jubilee po sa Bible, ano nangyayari? Patawaran ng utang, balik po dun sa pinanggalingan na properties, at marami pa. So, i-contextualize natin yan kung anong plano ng Lord para sa JIA using that. Amen po? Ayan. Tayo kayo ngayon. Basahin natin ang main point. Ito po ang hamon sa atin ng Panginoon. Having known kung ano yung ating mga ipagpapasalamat at kung anong tatakbuhin natin, let us hear what the Lord is saying to us. God, lahat tayo basahin natin. God wants us to partner with Him, yielding our lives fully for the fulfillment of His plans that is centered on declaring the gospel of the kingdom to all the nations. So bago ka umupo, sabihin mo sa at least 5 tao, be partner with God. Oh, lahat tayo ha. Kapartner ng Lord ha. Okay. Sige po, pwede na tayong umupo. That's a good break. So, ito po ang gusto ng Lord na alalahanin natin. He wanted us to partner with Him. Ito po ang verse na titingnan natin for today. Sabi po sa 1 Corinthians 3:9, yung una pong translation is Good News Translation. Basahin po natin. For we are partners working together for God, and you are God's field, and you are also God's building. Sa New King James po, ito ang pagkakasabi. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. So ano po ang gusto ng Lord na makita natin sa araw na ito? Gusto po ng Lord makita natin, tayong lahat, we are fellow workers with God. Na po, mas ipapaliwanag po natin yan. Pero gusto ko lang din pong pansinin nyo, ang kaduktong, biglang nag-iba ng illustration si Paul. Ano sabi ni Paul? You are God's field. Totoo ba na we are the plantings of the Lord? Amen? So ano po ang ibig sabihin? Kung gagawin natin ang lahat ng dapat at tayo'y nagtatanim, God gives the increase. Amen po? Wala tayong total na control doon. Hindi natin alam kung ilan ang magiging resulta noon, pero ang sinasabi ng Lord sa atin, you are God's field. Ibig pong sabihin, yung lahat ng ministries natin, yung pinapagawa ng Lord sa atin, they are all God's fields. Amen? Sige po. Yung pangalawa, sabi, you are God's building. Anong pagkakaiba ng field sa building? Pagka ikaw ay God's building, may plano yung pagtatayo ng building. Amen po? May building plan. So, ibig sabihin, alam ko ano kailangan, alam kung sino ang gagawa, kung paano gagawin, ano ang deadline, ano ang ibig sabihin. More or less, may idea ka ba kung paano talaga tatayo yan? Yes. Kasi yung building na yan, iba sa itinanim. But gusto ko lang pong pansinin ninyo, ang tawag ng Lord, they are God's building. You are God's field. You are God's building. JIA Global Community, no one owns you except God. Amen po? Kaya po doon sa covenant natin, isa yan sa sasabihin natin sa Lord, Lord, we will be owned by you. Amen po?
Okay, now, magbuhos na tayo ng atensyon dun sa being partner with the Lord for our working together with the Lord. Tingnan lang po natin ang definition muna. No? Sabi po, to partner with God, simple lang po ang ibig sabihin, means a close relationship. Malapit na relasyon sa Panginoon. Na anong ibig sabihin? Ano ba tawag natin sa mga asawa? Lifelong partners. Hindi po ba? So ano po ang ibig sabihin? Habang nagsusuko ka ng buhay mo sa Lord, habang mas nakikilala mo siya, habang you live your life with your God, nagbabago ba siya sa tingin mo? Nagbabago siya sa tingin mo. Nagiging siya? Tatlong bagay. Kapag kaganyan po tayo sa Lord, pag nagiging partner tayo ng Lord, He becomes your most beloved. He becomes your first love, and He becomes your best, the best lover of your soul. Ang Lord po, lalo tayo nagpo-fall in love with Him as we partner with Him. Ano po ang ginagawa natin as we partner with Him? Pag sinabi po nating partnership, sa Griego po yan, it is koinonia, a sharing and participating in something divine and eternal and greater than we could ever be or do on our own. So nagpa-participate po tayo doon sa divine and eternal na plano ng Panginoon na the result will always be greater kesa sa ikaw lang ang gumagawa. Pero ito po ang gusto kong tingnan nating mas mabuti. We are fellow workers. Ano po ang ibig sabihin? We are partners in a calling where we are to first work harmoniously. Pag sinabi bang harmoniously, ano ibig sabihin? Naghihiwa-hiwalay ba? Naggagalit-galit ba? Naghahati-hati ba? Hindi. Pag nagkakaproblema, ano ang ginagawa? We speak truths in love, we forgive, we ask for forgiveness, we reconcile, and we walk again. Amen po? Hindi naman ibig sabihin ng harmoniously, hindi na tayo nagkaroon ng problema We can go through it, but successfully. At ang pangalawa po, nasabi dyan, with shared purpose or objectives. Kung ano po yung vision natin sa church. Hayaan natin na yun talaga ang iisa nating goal at iisa nating objectives. Of course, makakapag-contextualize ka base sa kalagayan ng iyong simbahan. Kung kakasimula mo pa lang, di syempre, ang isa sa mga objectives mo talagang makapagdala lagi ng mas marami pang kaluluwa. Pero iisa yung ating purpose, yung sinabi ng Lord sa atin na vision. At ano ang intensyon? To glorify God and do the work of Jesus. So habang ginagawa natin yon, kailangan natin na gawin for the glory of God. Now, God is calling our attention to the fact that our fellow workers are sometimes older than we are, younger than we are. Sometimes men, sometimes women. Problema po ba yun? Minsan, nagiging problema yan. Pero alam niyo po, gusto po ng Panginoon, makita natin, let our differences show us our need for each other. Hindi po yung, ayoko nga, ibang-iba yung kaisipan nyo Hindi pwede sabihin ng mga bata, napakamakaluma nyo naman, lipas na yung panahon na yan, hindi na ganyan ang takbo ngayon. There are things that doesn't change. The word of the Lord, the doctrines of the Lord. No? Sasabihin naman, pero kasi nga po, ang mga bata talagang mas magaling sa atin sa computer, sa pagiging techie, sa social media. Minsan napagtatawanan nila tayo Kasi simpleng bagay lang, hindi pa natin alam gawin. Yung 5 minuto lang sa kanila, wala pa nga minsan 30 minutes natin ginagawa. Pero alam nyo, I appreciate them for what they know. Hindi rin ako na-insecure sa kanila. Madalas kong kalampagin ngayon sa Gia, si Kuya Dan pag nakikita ko siya doon. At marami akong tinatawagan na iba, no? Ano po ang makikita natin? Kailangan po nating makita, I am really
talking to the young people, let us not disrespect nor throw ang mga nagawa na nung nakalipas. I would encourage you, build on it. Make it better. Build on it, but don't throw it. Amen po? Kami namang mga matatanda na, we will try to help pray, teach, monitor. Ito po kasi yung gusto kong pakita dito na katotohanan. Ito po random lang, ginagawa ito ng mga services kagabi. Ito po yung mga leaders natin ng HQ. No? Ang nakita po namin dito, nung nakita ko yan, sabi ko, gawan mo ko yan, isasama ko sa slides. Ito po yung 60 tao, 60 people that are on the top leadership, eldership, execom, hub heads, country heads, regional heads, no? Services department. 60 tao. Ano po ang composition niyan? 60 katao, 20% po ang mga bata, less than 50. 80% po ang matatanda. Ang mga babae po, ang mga lalaki po ay 59% at ang mga female po 41%. Mabuti ba ang Diyos? Mabuti po ang Diyos. Kasi may leadership tayong magkasama ang matanda at ang bata. Magkasama ang lalaki at babae. Alam niyo po ang isang dahilan kung bakit ako pinapunta ng Lord noon to join the TMA? Kasi alam ko sa Middle East, ang babae, talagang iba ang trato sa kanila. Ang sabi ng Lord, encourage the women. Yung dalawa po nating tatay, pagka ikaw ay tinawag, babae ka man o lalaki, patatayuin ka ng mga yan. And praise the Lord for that. Amen? Pero natuwa po ako, mas marami na ngayon ang lalaki kesa sa babae. Praise the Lord! Hallelujah! 59 male, 41% female. So, 20 and 80. Now, dear 20% young people, responsibilidad niyo po erase ang mga makakasunod ninyo, the next generations after you. Kayo ngayon ang na-raise up na, kayo ngayon ang magre-raise up pa ng mga kasunod ninyo. Now, why is God calling us to be His partners? Nakalipat na pala doon, ano? Bakit po? Kasi you are the missing link. Kailangan ka ng Diyos. Ang sabi ng Lord sa John 20:21, Jesus said to them, "Peace to you. As the Father has sent me, I also sent you." Pinadala si Jesus ng Ama para tapusin ang lahat ng gawain ng kaligtasan para maligtas ang sanlibutan. Tapos na ba? Tapos na ba? Did He already say, it is finished? Di ba? Ba't niyo man hindi ako sinasagot? Tapos na ba yung ginawa ni Jesus? His part, He had finished. Pero alam niyo kung ano ang hindi pa tapos? Yung parte natin. Kaya niya sinasabi, I also send you. So ano po ang ibig sabihin? Tinapos na ni Jesus yung kanyang gawain, pero tayo may dapat pang gawin. Kasi yung application nung ginawa ni Jesus at yung proclamation ng ginawa ni Jesus, sino po ang magsasabi niyan sa iba na hindi pa nakakatanggap sa Lord? Tayo. Sino dito yung alam niya, born again siya, taas ang kamay? Born again ka na? Okay. Lahat ng born again, tayo po'y pinapadala ni Jesus kung paano siya pinadala ng Ama. Amen po? O sige, humihina ang inyong mga amen. Pero yan po ay isang katotohanan. Pangalawa, kaya po tayo tinatawag ng Lord maging partner niya to give you honor to work with Him. Sabi po ni Jesus, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Masarap bang ang maging boss mo at ang nagpadala sa'yo, yung merong authority sa langit at sa lupa? O, wala ka nang makikitang employer
or sender better than that. At yun ang nagpapadala sa atin. So, anong ibig sabihin? Ang buhay natin, i-build natin sa Kanya at siya ang gawin natin talagang sentro ng ating paglilingkod. Amen? Yun po ang isa din na nasa covenant natin sa Lord. Pangatlo, to give us real joy and encouragements. Mark 16:20. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Ano ba ang nagbibigay sa atin ng great joy? Pag ang langit nagre-rejoice dun sa ginawa natin. Hindi ba? Pag nag-rejoice ang langit kasi may nadalang kaluluwa, yung tuwa na pumapasok sa puso natin, kakaiba. And what gives us the greatest encouragement? Yung assurance at saka yung truth that the Lord is working with us. Alam niyo po, nung ito'y nagiging maliwanag sa akin, natatawa ako eh. Ano yung role natin dito sa lupa? Dito sa lupa, ano yung role natin? They went out and preached everywhere. Gagawin ba natin yan? Are we going to go? Are we going to preach everywhere? Amen. Kasi natutunan po natin, nung umattend tayo ng convention natin, na tayo, wag nating ilimit yung ating outreach doon lang po sa mga naaabot na talaga. Tignan natin yung hindi pa naaabot. So kaya po, kailangan alam natin, we are going to go out and we are going to preach everywhere. No? Walang limit po yan. Pero pansinin niyo itong pangalawa, sabi dyan, the Lord working with them. Yung pagiging co-workers natin, fellow workers natin, totoo yan sa isa't isa. Pinag-usapan natin kanina yan. Pero minsan nami-miss natin yung fact, we don't just work for God, God works with us. Fellow workers natin siya eh. Kaya nga po ang sinasabi dito, habang tayo'y humahayo at tayo'y nagpipreach, the Lord is working with us. In the heavenly realm, kahit nakaupo na siya sa kanan ng kanyang Ama, when we go and when we preach, the Lord works with us. At anong ginagawa niya? Confirming the word through the signs following. Kino-confirm ba ng Lord ang mga pinipreach natin? He does. Amen po? Preach ka ng tungkol sa healing, magkakaroon ng kagalingan. Ano man yung i-preach natin, the Lord confirms it with signs following. Nung huli namin punta sa Indonesia, matagal kami ni Ate Mel doon, mga 1 buwan siguro kami. May isa dong babae, magandang dalaga, pero sabi niya, laki po ng problema ko. Alam mo kung anong problema niya? Hindi siya marunong magmahal. Mula sa parents niya, hindi niya mamahal. E di siya po na lalo na yung mga lalaki, pag lumalapit sa kanya, hindi niya namamalayan, natataboy niya. Pero gusto niya ng mag-asawa, gusto niya ng magmahal. Sabi namin, Lord, matagal pong counseling ito, kumilos ka. Alam niyo po ano kung pinakita ng Lord? By a word of knowledge, pinakita ng Lord, she was still in the womb of her mother. Pero inililibing yung kanyang kapatid that was younger than her. Kaya yung nanay niya, nag-develop ng pakiramdam at response na, hindi na ako magmamahal kasi masakit mamatayan, masakit mawalan. And though she was still in the womb, alam niyo, nakuha nung bata yon. Kaya yung bata nung lumabas, ayaw magmahal. Hindi marunong magmahal. Alam niyo po, dahil ipinakita ng Lord, na the Lord ministered to her, na-heal siya. Bago kami umalis, sabi niya, na mahal niya na yung nanay at tatay niya, masaya na sila, at ready na siya to receive kung sino man ang mapapangasawa niya. Mabuti ba ang Diyos? Mabuti po ang Diyos eh. Kailangan po nating gawin ang pinapagawa niya. Let us go, let us preach. And then, paano natin gagawin? Or, ito po yung mga practical challenge eh. May gustong ang Lord na ipagawa sa atin. Pinapartner niya tayo sa sarili niya sa iba't ibang sari-saring paraan at iba't sari-saring dahilan. Gusto ng Lord na makita natin saan nagsisimula ang lahat? Start with much prayers. Dahil kakausapin ba tayo ng Lord? Sabi po sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me,
and I will answer thee, and show thee great and mighty things which you do not know. So, magsimula po tayong magtanong. Kung ikaw ngayon at this stage of your life, lito ka. Lord, ano talaga po? Gusto ko makipag-partner sa'yo. Ano mong gusto mong gawin ko? Ano ang assignment ko? Yan po ang una nating gagawin. Start with much prayer, seeking to hear God's voice, and deciding to obey whatever God says. Pangalawa, wait on God for the details of His leading and instructions. Katulad nga po nung sinabi ko sa Workers' Convention, nung inihahabilin na po ni David ang pagtatayo ng templo kay Solomon, sinabi din po niya, lahat ng plano sa pagtatayo, the Lord gave him in writing. So, ibig sabihin, ang Lord may detalye doon sa assignment natin. Nung nagsisimula pa lang po ang JIA, talagang dinadaan sa prayer and fasting, alam niyo po, sa prayer and fasting namin, lumilipas po, minsan alas 4 na, alas 6 na, yung kanta na, everything else becomes shadow in the light of you, nararanasan po namin yan. Pero alam niyo po, doon sa mga prayer and fasting na yon, sasabihin ng Lord, ito yung lugar na to, diyan kayo magpapapunta ng tao. Pati sino ipapadala? Wala kang kawala sa Lord eh. So ano pong ibig sabihin? Gusto po ng Lord i-lead tayo in a very clear manner kung ano yung will niya. Pangatlo, based on those God-given details, kailangan nating magplano and plan wisely what needed to be done and gather together resources, money, and manpower. Kagabi, natawa po ako eh. Napaka-busy ko kagabi. Pero natawa ko nung nakita ko sa telepono, si Kuya Mark, nagtatrabaho na para sa kanyang missions ng international. Sabi ko, talaga naman po, ginagawa niya na yung huli. Yung huli, let each day count towards its fulfillment. Huwag po tayong magsayang ng araw. Sa bawat araw, sa pamamagitan ng schedule na meron tayo, assessments. Mag-assess po tayo. For the longest time, takot tayong ma-evaluate. For the longest time, takot tayong ma-assess. Importante po yan. Kayo, sino-sino po yung umattend ng Workers' Convention? Taas nga ang kamay. May matatanggap po kayong assessment form. Kung ano nangyari sa Workers' Convention, mag-evaluate po tayo. Amen? Huwag natin pong katamaran yan. May very sad experience ang mga gumagawa niyan. Minsan wala pang 50% ang gumagawa. Pero, pwede po ba tayong mag-assess? Kasi pag nakapag-assess tayo, makakapag-adjust tayo. Assessments and adjustments have to be made. Para ano? Para talagang makatapos tayo. So, lastly, decide to partner with God. Ito po yung final challenge natin na kanina ko pa sinasabi. And be fellow worker with Him and with your JIA global community brethren to fulfill all His plan centered on declaring the gospel of the kingdom to all the nations. Marami po nagtatanong sa akin, Nay, anong gagawin mo pagkatapos? Pag-retired ka na? Sabi ko, napaka-busy pa para ayusin ang lahat bago mag-retire. Pagkatapos na nito, saka makikipag-usap, pero may isang pangako po ang Lord sa akin na hawak-hawak ko. Sabi po sa Ecclesiastes 5:20, I will not unduly dwell on this earth, for God will keep me busy doing the joys of my heart. So, alam ko po, magiging busy ako sa mga gusto ng Panginoon na ipagawa. But He will tell me the details of those. So, let us pray. Naghahamon po ang Lord sa atin. Sino po ang nagpapasya na sa oras na ito ay talagang maging kapartner sila ng Lord. Hindi ordinaryong kapartner, kundi isang covenant partner with God. Naghahanap po ang Lord ng mga babait lalaki na wanted to enter into a very close relationship with Him, na kung paanong siya ay pinadala ng Ama, ay ipapadala din niya. Nabibigyan niya ng karangalan na makipagtrabaho para sa Kanya. Nabibigyan niya ng pagkakataon to really work with Him.
Kung yan ang pagpapasya mo, kapatid, sa araw na ito, saan ka man naroroon, tumayo ka lang at sabihin mo yan sa Panginoon, Lord, I wanted to be your partner. Saan ka man naroroon, kahit po kayong mga nasa bahay, na nasa online, ang hamon po sa atin ng Lord, would you be my partner? Ikaw po ba ay papayag to be a covenant partner with the Lord? Sige po, makipagtransaksyon kayo sa Diyos sa sarili niyong pamamaraan. And then we will pray all together. Salamat po, Diyos. Indeed known to you, O God, from eternity are all your works, O Lord. Kilala mo kaming lahat sa aming mga pangalan. Alam mo mga sitwasyon na aming kinalalagyan. Laman ng isip, laman ng puso. Kalagayan ng katawan, kalagayan ng pamilya, kalagayan ng bulsa. And yet, Lord, as we are saying yes to your invitation, Lord, to be a covenant partner with you. Na ikaw, Panginoon, ang gagawin naming first love namin, ang most beloved namin, the greatest lover of our soul. Na sa'yo namin itatayo ang pundasyon ng aming buhay. At ikaw po ang magiging sentro ng aming buhay. Napapayag kami, Panginoon, paggamit sa'yo to declare the gospel of the kingdom to all the nations. Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, we are decreeing and declaring the destruction of every works of the enemy that hinders your servants from being covenant partners with you. We come against the spirit of fear. We come against the spirit of strife and division. We come against spirit of competition. We are coming against a spirit of laziness. We are coming against spirit of remaining in their comfort zones. You know, Father, all of those things that hinder. And we destroy those spirits from the lives of your children. In Jesus' name. And we ask of you, Lord God, pour out your spirit mightily upon each one of your people. Pour out your spirit of prayer and intercession. Pour out your hunger, Lord, for the word and for your touch, O God, in the name of Jesus. We release, Lord God, a very close, intimate relationship with you, our Lord Jesus. Panginoon, salamat po for the ways you have called us and for the ways that you will continue to use each one of us. Marami pong salamat. Show us all the details we needed to know and give us the wisdom to act on those details individually and corporately, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng ating Nanay Emmy. Ayan. Praise the Lord for that wonderful